Naranasan nyo na ba yung nag-i-scroll lang kayo sa social media tapos bigla may makikita kayong isang post na sobrang viral? Hindi lang to basta-basta post ha. Ito raw ay isang mensahe na galing mismo sa Diyos. So ngayong, pag-uusapan natin yan. Titingnan natin itong isang nakakagulat na pangitin at yung mga kahulugan daw sa likod nito. Ayon mismo sa taong nagsabing siya ang nakatanggap. Oh, ayan. Ito na nga yun. Yang nakikita nyo sa screen, yan mismo yung Facebook post kung saan, nagsimula ang lahat. Kaya tara, himayin natin to ng maigi. Hindi lang yung kwento mismo ha, kundi lalo na yung mga simbolo at yung mga babala raw na nakatago sa loob nito. Okay, so heto yung magiging takbo ng usapan natin. Unahin natin yung mismong mensahe mula sa Diyos, tapos yung pangitain ng bagyo, ano yung mga simbolo at kahulugan nito, yung mabigat na pagpuna sa relihiyon, yung sinasabing landas tungo sa kaligtasan, at syempre tatapusin natin sa huling maapoy na babala. Okay, simulan na natin. So para lang maging malinaw sa simula pa lang ha, itong buong kwentong ito, hindi ito ipinakilala bilang isang simpleng opinion lang or isang tula. Ang claim dito, ito ay isang direktang mensahe mula raw mismo sa Diyos na personal na natanggap ni Narciso Olalo. At dito na tayo papasok sa mismong pangitain. Paano ba nagsimula? Simple lang, payapang-payapa, isang paglalakad kasama raw si Jesus. Pero huwag kayong pakampante dahil yang kapayapaan na yan mabilis na maglalaho. So isipin niyo yung eksena ha. Tahimik lang sa simula, si Olalo at si Jesus magkasamang naglalakad. Parang napakakalmado, di ba? Pero yun nga, itong imahe ng kapayapaan na to ang magiging simula pala ng isang napakagulong pangyayari. Tapos, eto na. Dito may isang kakaibang detalye. Kasi habang naglalakad daw sila, may hinihila si Olalo. Ano to? Isang tansi. Opo, fishing line. Mukhang simpleng bagay lang, no? Pero tandaan nyo yan. Dahil yan pala ang magiging susi sa lahat ng to. Pero biglang natigil yung payapa nilang paglalakad. Bakit? May humarang sa kanila. At hindi lang basta-basta, isang dambuhalang prosesyon, yung talagang puno ng mga rebulto ng santo. Isang tanawin na, aminin natin, pamilyar sa marami sa atin, di ba? At dahil dyan, ayun, hindi na sila makausad. At dito na nangyari yung talagang hindi inaasahan. Habang nakatigil sila dahil sa parada, bigla na lang daw kumilos si Jesus. Ginawa niya, kinuha niya at pinutol yung tansing hawak-hawak ni Olalo. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Alam nyo, pagkaputol pa lang nung tansi, boom! Yung dating payapang paligid, bigla na lang naging magulo. Nakakatakot. Biglang humangin ng malakas, kumulog, kumidlat, isang dambuhalang bagyo ang biglang dumating. At kasabay niyan, ang mga utos daw mula kay Jesus. Okay, so ayun yung kwento. Yun yung pangitain. Medyo intense, no? Ngayon, ang tanong, ano naman ang ibig sabihin ng lahat ng yan? Kasi ayon kay Olalo, bawat isang detalye mula sa tanse, sa parada, hanggang sa bagyo, lahat yan may malalim na simbolismo. Tara, isa-isahin natin. Unahin natin yung tanse. Ano raw yung fishing line na yon? Well, yan daw po ang simbolo ng pagkakagapos natin, parang tali. Sinasabing ito raw yung kumakatawan sa mga maling turo ng organisadong relihiyon. Yun daw yung pumipigil sa mga tao para makita ang totoong katotohanan. Yung parada ng mga santo, yung humarang sa kanila, yan daw ay kumakatawan sa idolatriya. Sa madaling salita, yung pagsamba raw sa mga rebulto o estatwa na gawa lang naman sa kahoy, bato o kung ano paman, at yan daw mismo yung nagiging harang para makilala natin ang tunay at buhay na Diyos. Kaya naman, yung ginawa ni Jesus na pagputol sa tansi, napakalakas na simbolo raw niyan. Kasi ito na mismo yung pagpapalaya. Ito yung pagputol sa gapos ng mga maling doktrina. Para raw maging malaya ang bawat isa sa atin na hanapin at piliin yung tamang landas. Okay, at dito na talaga pumapasok yung pinakapuso ng buong mensahe. Ito na yung direktang pag-atake, yung pagpuna sa mga nakasanayan nating gawain sa relihiyon. At sino ang target? Partikular na ang mga pare at pastor. Gaya na lang nito, isang malaking punto rito ay kung paano raw ba dapat humingi ng tawad. Ang sabi sa turo ng reliyon, di ba? Kailangan nating mangumpisal sa pare. Pero sa mensaheng ito, iba.
Ang sabi rito, dapat direkta ang paghingi mo ng tawad. Kung sa Diyos ka nagkasala, sa Kanya ka direkta. At kung sa kapwa mo, doon ka sa taong nagawa mo ng mali. At eto pa, isang napakabigat na akusasyon talaga ang binitawan dito. Diretso ang sinasabi ng mensahe na yung mga leader daw ng reliyon, sila daw yung nagbebenta ng salita at pangalan ng Diyos. Kumbaga, ginagawa na raw itong negosyo. So kung yun pala yung mga problema, ano naman daw ang solusyon? Ano yung tamang daan tungo sa kaligtasan? Well, ayon sa mensahe, napakasimple lang daw. May 3 bagay lang na kailangan. At ito lang daw yon. Una, pagbabago, isang tunay na transformasyon ng buhay mo. Pangalawa, pagsisisi, yung totoong pagsisisi na hindi mo na uulitin yung kasalanan. At pangatlo, lubos na paniniwala, yung hindi natitinag na pananampalataya. Ayon sa mensahe, yan lang. Yung 3 yan lang daw ang kailangan, wala nang iba. At ito siguro yung isa sa pinakamahalagang punto ng lahat. Ang kaligtasan daw, hindi raw yan matatagpuan sa mga ritual o seremonya, kundi nasa gawa. Ang magiging basehan daw, hindi yung pagbabasa mo ng Biblia o pagsunod sa ritual, kundi kung paano mo tratuhin ang pamilya mo, ang kapwa mo, araw-araw. Okay, at ngayon, dadako na tayo sa huling bahagi. At kailangan nating pagandaan to kasi ito na yung pinaka nakakakilabot sa lahat. Ito na yung babala para sa mga hindi raw makikinig sa mensaheng ito. Grabe yung description dito ha. Napakalinaw at promise, nakakatakot. Ang sabi, yung mga kaluluwang huhusgahan para lang daw kayong alikabok na hinihigop ng vacuum. Ganun kabilis, ganun kawalang awa. Isipin niyo yung imaheng yun. At paano naman yung mga sakuna na nararanasan na natin ngayon? Yung mga mas malalakas na hangin, yung mas matinding baha, yung kidlat? Ayon sa pangitian, hindi raw yan mga aksidente. Ang mga yan daw ay mga paalala na. Isang huling tawag, isang warning mula raw sa Diyos. So, dito na nagtatapos yung paghimay natin sa mensahe. Pero may isang malaking tanong na naiiwan, hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat isa sa atin. Kapag may mga ganitong mensahe na direktang hinahamon yung matagal na nating mga tradisyon at paniniwala, paano nga ba natin mahahanap ang sarili nating landas patungo sa katotohanan?